Ngayon, lahat itong mga nangyayari ay talagang pinagbadya na ng kapalaran, pagkakataon. Kumbaga panahon na ang nagbigay ng hustisya. Masyado silang naging Diyos-Diyosan dito sa atin. Ngayon, meron pa rin naghuhukom. Hindi nila namalayan na merong mas mataas na korte at iyan ang korte ng Divino Gobyerno. Ipapalabas ko sa inyo na meron iyan. May pinalaganap tayo noon about the Court of Heaven. So, akala nila biro yan. Ang ginawa nila, inihambing tayo. Kaya nga, nagpalabas ng malaking kapirahan ang kampo ng mga Duterte para sirain tayo. Kaya nga napunta tayo sa hanay ni Adlaw. Binayaran din sila Adlaw yung mga tribal at ngayon may mga lumalabas na mga claimants dahil sila ang number 1 claimants. Magkasama yan kami dati, no, sa pamamagitan ng pag-ayos sa konstitusyon ng Lupasog. So may mga tao siya na pinasok sa atin. Pero nung nakuha na nila ang sikreto, balik sila doon at maraming beses kami tinambagan ng tao ni Bongo, ng tao ni Sara at talagang napuruhan si Puya Raja Mamay na talagang inilagay nila sa alanganin. Mabuti na lang na ayos ko yung panahon ng COVID. No, so talagang kinuha nila si Kuya Raja. Hindi lang yan, sinundan pa nila hanggang sa Sulu para kami ay patayin, para maging collateral damage ng COVID-19. So diyan pa lang, ano ang tao. Hindi nila nakita, millions ang namatay sa COVID na programa ni Duterte. So ngayon, may respeto ako sa matanda. Pero kung alam naman natin, kasi kung siya yan, hindi niya isaalang-alang ang ating kaharian sa ngayon. Pero kasi meron na mga nagmamaniobra sa kaniyang katauhan. Kaya pasalamat pa rin tayo. Kahit ganito ang nangyari sa atin, nagtiis tayo, pinarusahan nila tayo at muntik na kaming mamatay many times. Recently, 2 months ago, nung ako'y pumunta ng Mindanao, talagang grabe ang pagharang nila. At maganda kasi ginagamit nila ang mga vloggers na sa atin. Sisirain talaga tayo. Ang reputasyon natin ilalagay sa alanganin dahil sila ang nagsisinungaling. Ngayon, nakita naman natin na si King nagsasalita na yung sara-sara nila. Kasi makikita mo ang kanilang mga itsura, ang kanilang mga pananalita, at ang kanilang mga sinasabi natin na kinaugalian. Kaya nga, sino ba naman ang bata natuto rin magmura? Ang nanay natuto rin maging physical. Kasi akala nila, porke sila ay may pera, porke sila ay may mga goons, porke sila ay may death squad, kaya pa rin nilang ligpitin ang mga katulad natin. Kaya nga, napakasakit lang nakikita ang mga tao. Marami ang namatay. Ngayon, isa pa nga lang napatay ng isang pobre, kinukulong, pinapiring squad pa, sila millions. Hindi pa ba yan sapat na para bibigyan siya ng katarungan at kaparusahan? Iyan ang kailangan. Ang katarungan ay sinisigaw ng mga taong namatayan dahil sa kanilang extrajudicial killings na yan na walang kundi magpatay. Ngayon itong mga pulis, alam nyo maraming masasabit.
maraming mahuhusgahan dahil ang yayabang nila. Diba? So ngayon marami din ang malilintikan dahil inayos nila ang BARM dahil nga revolutionary government. Kaya ngayon makikita ninyo na may karapatan ang International Criminal Court dahil nasa loob iyan ng International Court of Justice na yan ay pinamamahalaan ng royal family. Yan ang hindi nila alam. Kaya nga ngayon sasabihin nila walang karapatan. Sino ba ang nagtayo ng Pilipinas? Sino ba ang nagbigay ng independence sa lahat ng mga countries sa buong mundo? Ang royal family. Kaya nga, ang International Court of Justice, the World Court. Kasi nga hindi sila dito, mga hari sila dito eh. Kahit anong gawin mo dito, walang justice dito. Delayed justice, delayed ang hustisya, delayed ang paghataw ng ating mga sinasabi natin, ang freedom. Dito, ang freedom para lang sa mayayaman dahil may pera sila. Ang batas, ang kasalanan, nagiging totoo ay nagiging tama sa kanila, pero iyan ang sinasabi, hindi patas ang labanan dito. Kaya nakakasakit lang ng damdamin ang tao madaling makalimot nang dahil ang simpatya na sa kanila. Ngayon tinitingnan ko, iniimbestiga ko kasi nagpa-imprenta sila ng mga polymer na yun ay binayad sa mga politiko. Kaya nagmumudmud ang lahat ng politiko ng pera na polymer. Ngayon natatakot yan sila dahil pinaiimbestiga at tinatrack ngayon kung sino ang nagpa-imprenta dahil wala iyan otoridad na galing sa royal family. Wala yan backup. Basta na lang sila kusa nag-imprenta para akala nila mauunahan pa rin nila ang sovereign niya. Maraming salamat.